Isang magandang araw sa lahat. Ako si Via at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas at sana magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Nagsimula ang lahat sa simpleng mga sulyap. Yung tipo ng tingin na sa unang palagpas ay parang wala lang, pero kapag inalala mo, may kiliting naiwan sa dibdib. Ganun ako tuwing magkasalubong kami ni Joseph sa hallway ng bahay. Minsan galing siya sa gym, pawisan, naka-joggers lang at puting sando. Minsan kakagising lang, may muta pa sa mata. Pero kahit ganun, may dating pa rin. May laman, may init. Tahimik siyang tipo. Hindi palakibo, pero pag nagsalita, diretso. Hindi sweet, pero may bigat ang bawat tingin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin sa panakanakang titig niya sa akin. Lalo na pag nakapambahay lang ako, wala pang suot na bra, o kaya'y bagong ligo at basa pa ang buhok. Akala ko dati ako lang ang nag-iisip ng masama. Pero iba rin pala ang nararamdaman ng katawan kapag hinuhuli ka ng isang mas batang lalaki gamit lang ang mata niya. Sa umpisa, pilit kong nilalabanan. Kasi nga naman, asawa ko ang tatay niya. Oo, mas matanda si Arnulfo sa akin. 54 na, habang ako'y 27 pa lang. Pero wala naman akong reklamo noon. Pinakasalan ko siya dahil sa seguridad. Maayos siya, mabait, at higit sa lahat, hindi niya ako pinapabayaan sa mga pangangailangan ko. Pero habang tumatagal, naramdaman kong hindi lang sa edad kami magkaiba. Hindi siya sweet. Hindi siya malambing. At higit sa lahat, parang hindi niya na ako nakikita bilang babae. Para na lang akong display sa bahay. Lagi niyang pinagmamalaki sa mga kaibigan niya. Pero pagdating sa gabi, matutulog lang siya agad o magtatrabaho sa laptop habang naka-headset. Doon nagsimulang magkulay ang mundo ko nang dumating si Joseph sa bahay para pansamantalang tumira sa amin habang inaayos ang negosyo nila ng tatay niya. Bigla kong naramdaman na may mata ulit na nakatingin sa akin. Hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa katawan ko. Sa presensya ko, may mga sandaling hindi sinasadya. Pero parang sinasadya ng pagkakataon. Isang beses, bumukas ang pinto ng CR habang naliligo ako. Si Joseph ang bumungad. Hindi agad siya umalis. Nagtagpo ang mga mata namin. At kahit nagtakip ako ng katawan gamit ang braso ko, naramdaman ko yung titig niya. Parang hinuhubaran pa rin ako. Sinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Pero sa puso ko, may kung anong sumabog. Hindi ko siya tinanong tungkol doon. Hindi ko rin siya inabala. Pero mula noon, iba na ang ihip ng hangin sa bahay. May tensyon. May init. Para bang kahit hindi kami nag-uusap, may sinisigaw na ang katawan namin sa isa't isa. Si Joseph, siya yung tipo ng lalaking tahimik pero makapangyarihan. Yung tipong hindi kailangan ng maraming salita para ipadama sa'yo kung anong gusto niyang mangyari. Sa tuwing magkatabi kami sa dining table, ramdam ko kung paanong dahan-dahan siyang humihinga habang nakatingin sa gilid ko. At sa tuwing lalapit ako sa kanya para mag-abot ng baso o pagkain, yung likod ng kamay niya, parang laging sinasadyang dumikit sa balat ko. At dito papasok si Kumare Tess. Si Tess ang matalik kong kaibigan, ka-videoke, ka-shopping, at kakwentuhan sa mga bagay na ayaw kong ikuwento kahit kay Arnulfo. Minsan, habang nasa teres kami at nagkakape,
Bigla siyang may nabanggit tungkol kay Joseph. Grabe yang si Joseph no. Dati pa yan, may mga mata talagang nakakapaso. Sabay kindat sa akin. Napatawa lang ako. Hala, bakit mo nasabi? Ngumiti siya ng pilya. Secret na lang muna. Basta, wag mong husgahan si Mare kapag may nalaman ka sa huli. Napakunot noo ako. Pero binaliwala ko rin. Akala ko noon, chismis lang yon. Pero yung isang linyang yon, ni Tess, ay isang babala pala. Hindi ko alam na ang simula ng aking lihim na pagtingin ay magiging ugat ng isang mas malaking lihim na magpapayanig sa lahat ng alam ko. At doon nagsimula ang sunod-sunod na gabi ng pagnanasa, tanong, at walang kuryente noong gabing yon. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa buong village, kaya't madilim ang buong paligid. Tahimik ang bahay, maliban sa ulan, at mahihinang kulog sa malayo. Sa kusina lang may kaunting ilaw, mula sa 2 kandilang sinindihan ko sa ibabaw ng mesa. Inilabas ko ang natitirang bote ng red wine para sana pampatulog lang, pero dumating si Joseph. Basa pa ang buhok, bagong ligo, nakaitim na t-shirt at shorts. Tahimik lang siyang umupo sa kabilang dulo ng mesa. Nagkatinginan kami. Walang imik, pero parang may sinabi na ang mga mata niya. Inumin mo na to, alok ko habang inaabot ang isang baso. Ngumiti siya, tipid lang. Thanks, Via. Tumugtog ang jazz mula sa lumang speaker na may battery. Mabagal, malambing, bumagay sa malamig na hangin at init ng alak sa lalamunan. Hindi ko alam kung sinadya, pero habang tumatagal ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, parang lumalalim ang paghinga ko at ang sa kanya. Nagtagpo na naman ang tingin namin. Matagal. Walang kumurap. Hindi ko na natiis. Tumayo ako. Lumapit sa kanya. Hindi ako sigurado kung anong nag-udyok sa akin. Lasing lang ba ako? O sobra na ba talaga ang pagpipigil? At doon nagsimula ang halik. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nagulat. Parang inasahan niya. Parang matagal na rin niyang gusto. Ang mga labi niya, mainit, madiin. Gumanti siya ng halik, at sa bawat saglit, parang hinuhubad niya ang laman ng pagkatao ko. Nakakabaliw. Nakakakiliti sa kaluluwa. Lumipat kami sa sofa, paunti-unting nawawala ang pagitan ng mga balat, ang mga kamay niya. Sanay, magaan, pero punong-puno ng panunukso. Ramdam ko ang bawat haplos niya, parang may apoy sa bawat galaw. Umuungol na lang ako sa bawat halik sa leeg, sa balikat, pababa. Sa gabing yon, naging totoo ang lahat ng lihim kong pantasya. Tinupad niya at higit pa. Hindi ito bastos, hindi ito madumi. Para bang may musika ang bawat kilusan, at sa bawat sandaling magkadikit ang mga katawan namin, nararamdaman kong may lalim ang init na yon. Pero pagkatapos, katahimikan. Pagising ko, nasa kusina na siya. Nakasuot na ng polo, parang walang nangyari. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Joseph, mahinahon kong simula habang nakatayo sa may pinto. Tumingin siya sa akin. Walang ekspresyon. Naglalaga ng kape. Kailangan kong aminin, sabay hinga ng malalim. Hindi na ito basta pagkakamali para sa akin. Matagal ko nang nararamdaman to. Hindi ko lang kayang ikulong ito sa loob ko. Tahimik siya. Parang hindi alam kung saan magsisimula. Umupo siya, naglagay ng asukal sa kape, saka tumingin sa tasa niya. Hindi sa akin. Via. Bulong niya, mababa at kalmado. Iba ka. Napatingin ako. Nagulat. Hindi ka lang basta libog. May something sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Pero pagkatapos,
Nun wala na. Hindi niya sinabi kung may nararamdaman din ba siya. Wala siyang pangakong binigay. Hindi rin siya lumapit. Tumayo lang siya, kinuha ang kape at umakyat sa kwarto niya. Iniwan niya akong bitin. Hindi sa katawan. Bitin ako sa sagot. Bitin ako sa kahulugan. At mula sa araw na yon, nagsimula akong magduda. Oo, may nangyari sa amin. Oo, may init. Pero, bakit parang may tinatago siya? Bakit parang may bagay siyang hindi kayang sabihin? At sa katahimikang yon, mas lalo akong nalunod sa simula nang mangyari ang gabing yon, tila may nagbago kay Joseph. Hindi ko agad napansin, pero unti-unti, lumalayo siya. Hindi na siya gaya ng dati na tahimik, pero palaging nandun sa paligid. Ngayon, parang iniiwasan niya ako. Umiigsi ang mga tingin at kung dati parang nangungusap ang mga mata niya, ngayon blanko na lang. Pero minsan, nahuhuli ko pa rin siyang nakatitig. Hindi nga lang tulad noon. Ngayon may lungkot, may bigat. Parang may gustong sabihin, pero pinipigil. Ako naman mas lalong nalilito, lalo na kapag bigla na lang siyang tatawa sa text. Hindi ko kilala kung sino ang kausap, pero ramdam ko sa loob ko, hindi lang basta kaibigan yon. Lumulobo ang selos sa dibdib ko. Hindi ko man aminin ng diretso, nasasaktan ako. Kasi habang ako'y naglalaban sa damdamin ko sa kanya, siya naman tila ba may ibang iniisip. Minsan, sinubukan kong kausapin siya sa kusina. Joseph, okay ka lang ba? Tanong ko habang nagbubuhos ng juice. Tumango siya. Saglit lang tumingin sa akin. Pagod lang. Pagod lang. Paulit-ulit sa utak ko. Pero hindi lang pagod yun. Ramdam ko. May tinatago siya. At ako, gusto ko siyang yakapin, hawakan ang mukha niya, at ipaalalang nandun lang ako. Pero hindi ko magawa. Dahil hindi ko alam kung gusto pa niya ang pinakamasakit. Si Kumare Tess. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam. Wala nang text, wala nang tawag. Dati, halos araw-araw kami mag-usap. Pero ngayon, parang may dingding sa pagitan namin. Isang beses ko siyang tinawagan. Walang sagot. Nag-chat ako, seen lang. At kung hindi ko pa nakita mismo, hindi ko maniniwala. Isang gabi, habang papunta ako sa may garden, nakita ko silang magkasama, si Joseph at si Tess. Magkasabay sa sasakyan ni Kumare. Parang galing sa labas. Hindi ko sila nilapitan. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero nung lumingon si Tess, parang napatigil siya sa paghinga. Hindi niya inaasahang nandun ako. At si Joseph, hindi makatingin. Pagbalik ko sa loob ng bahay, parang mabigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa selos lang, kundi dahil parang may piraso ng totoo na ayaw sabihin sa akin. At hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang hindi niya pag-amin o ang panahimik nilang dalawa. Sa tuwing nagkakatinginan kami ni Joseph ngayon, may tension. Hindi na yon dati, hindi na basta init. Parang may kulong na salita, may lihim na hindi ko maabot. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong natatakot. Kasi baka hindi lang katawan ko ang nadamay sa kanya. Baka pati puso ko, unti-unti na rin niyang kinuha. At baka sa dulo, hindi ko na mabawi. Simula nang maramdaman kong nag-iiba na si Joseph, lalo ko pang pinilit lumapit. Hindi ko alam kung matatawag pa ba tong pagmamahal o isang paghabol sa damdaming hindi ko kayang bitiwan. Ang sigurado lang ako, hindi ko na kayang bumalik sa dati, kay Arnulfo. Sa kanya wala na akong gana. Hindi na kami nag-uusap ng matino. Sa gabi, hindi ko na rin siya kayang yakapin. Ang puso ko, nasa iba na, at si Joseph, parang may hinahabol din siya.
lalo kaming naging mapangahas. Sa guest room, kung saan walang masyadong dumadaan. Sa kotse, habang nakaparada sa likod bahay. Sa teres habang lahat ay abala sa baba. Bawat sandali ay puno ng kapusukan, ng tahimik pero malalim na uhaw. Hindi lang sa katawan, kundi sa atensyon, sa koneksyon, sa init. Pero dumating ang gabi na binago ang lahat. Umuulan, tahimik sa loob ng bahay. Narinig ko ang doorbell at hindi ko inaasahan si Tess. Laseng. Namumugto ang mata. Halatang galing sa pag-iyak. Via mahinang tawag niya habang tinutulak ko ang gate. Pwede ba akong pumasok? Dinala ko siya sa loob. Pinaupo sa sala. Tila natulala ako sa sunod niyang sinabi. Huwag mo siyang pagkatiwalaan, Via. Hindi ko agad naintindihan. Sino? Si Joseph? Binuksan niya ang bag at may inilabas na isang lumang sobre. Medyo kupas, punit sa gilid, pero malinaw pa rin ang tinta ng sulat. Hindi ko agad binasa. Tiningnan ko lang siya at nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Alam mo bang dati kaming nagkita ni Joseph? Bulong niya. Hindi lang basta pagkikita. Naging kami. Pero iniwan niya ako. At ngayon ikaw naman ang pinapasok niya sa laro. Napapikit ako. Pilit iniiwas ang isipan sa mga sinasabi niya. Pero tuloy-tuloy siya. Hindi mo lang alam, may plano yan. Kasama ang tatay niya. Matagal na nilang pinag-uusapan kung paano ka mapapalapit kay Joseph. Money, inheritance, control sa negosyo. May dahilan kung bakit siya nandito. Tiningnan ko ang sulat. Basag-basag ang handwriting. Puno ng emosyon. At sa dulo ng bawat linya, nandun ang pangalan ni Arnulfo. Hindi ako makapagsalita. Parang may mabigat na kumapit sa lalamunan ko. Gusto kong tanungin si Tess kung totoo lahat ng ito. Gusto kong tawagan si Joseph. Gusto kong magalit. Umalis. Umiyak. Pero hindi ko magawa. Kasi kahit may hawak akong pruweba, kahit anong sigaw ni Tess, ayaw kong maniwala. Ayaw kong paniwalaan na ang tanging lalaking nakaramdam muli sa akin ng buhay ay isa palang kasabwat, isa palang panlilinlang. Nung gabing yon, mag-isa akong natulog. Ni hindi ko na naalalang isara ang terrace. At sa loob ng dilim, habang binabasa ko ang sulat na paulit-ulit, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento namin ni Joseph. At hindi ko alam kung kaya ko pa siyang bitawan. Mag-isa akong naglalakad sa mall. Tahimik ang paligid, at kahit maraming tao para akong nasa sariling mundo. Pumasok ako sa mga butik na dati ay kinahuhumalingan ko. Louis Vuitton, Chanel, Hermes. Pero wala na akong gana. Hinawakan ko ang isang bag na dati kong pinangarap. Pero wala na siyang dating. Naalala ko ang dati kong sarili. Yung simpleng Via na sa palengke lang namimili ng damit, natutong magsumikap sa ibang bansa. Naging domestic helper ako noon sa Abu Dhabi. Tuwing sahod, unang iniisip, pambayad sa kuryente, sa matrikula ng mga pamangkin, sa gamot ni mama. Ilang taon kong tiniis ang lungkot, ang pagod, ang mga mapang-abusong amo, lahat dahil sa pangarap ko na maiahon ang pamilya ko. Ngayon, mayaman na ako. May sariling bahay, mamahaling sasakyan, at asawang kilala sa lipunan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, mas nararamdaman kong mag-isa ako. Napahinto ako sa isang kafe, umorder ng cappuccino, at umupo sa may sulok. Doon ko binuksan ang phone ko. Hindi para i-check ang social media, kundi para magsulat. Wala akong makausap, kaya ang damdamin ko, isinulat ko na lang. Joseph, simula ko. Ikaw ba talaga ang pinili ko? O
O ikaw lang ang nandyan? Napapikit ako. Hinagod ng daliri ko ang screen habang dumadaloy ang mga tanong na kanina ko painiwasan. Paano kung tama si Tess? Paano kung lahat to parte ng plano ninyo? Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit bawat haplos mo, bawat titig mo, parang totoo? Tiningnan ko ang reflection ko sa glass wall ng cafe. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Ang babaeng dating matapang. Ngayon, litong-lito. Parang nakalutang sa gitna ng isang dagat na hindi niya alam kung saan ang pampang. Ang sarap ng mga sandali namin ni Joseph. Hindi ko maitatanggi. May apoy sa pagitan namin na hindi ko naranasan kahit kailan kay Arnulfo. Sa bawat haplos niya, sa bawat bulong niya sa tenga ko, pakiramdam ko ako lang ang babae sa mundo. Pero totoo ba? Talaga to? O baka kasi matagal na akong uhaw? Hindi lang sa pisikal kundi sa atensyon. Baka kasi gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal sa akin. Baka kailangan ko lang ng isang dahilan para lumaban, para mabuhay muli. Pero kung peke lahat ng iyon, kung peke si Joseph, mas pipiliin ko pa sigurong masaktan ngayon kaysa lokohin habang buhay. Humigop ako ng kape. Mainit. Mapait. Tulad ng nararamdaman ko ngayon. Iba ang mga yakap niya nitong mga nakaraang gabi. Mas mahigpit. Mas malambing. Parang may hinahabol na oras. Parang may gustong patunayan. Hindi na siya kagaya ng dati. Yung laging tikom ang bibig tuwing tinatanong ko kung anong meron. Ngayon, halos ayaw na niya akong bitiwan. Pero sa kabila ng lambing, may bumabagabag sa akin. Gabi-gabi na lang siyang nakakulong sa kwarto niya. Madalas, hinihintay kong makatulog si Arnulfo bago ako lumabas at dumaan sa likod. Dati, si Joseph ang nauunang magbukas ng pinto. Pero nitong mga gabi, ako na ang naghihintay. Hanggang isang gabi, naisip kong akyatin siya. Tahimik ang bahay. Dahan-dahan akong pumanhik sa hagdan. Narinig ko ang boses niya mula sa loob ng kwarto, mahina, pabulong. Oo, malapit na. Konti na lang. Tumigil ako sa harap ng pinto. Gusto kong pumasok. Gusto kong kumatok. Pero hindi ko nagawa. Pagbalik ko sa kwarto, nagkulong ako sa banyo. Doon ko binuksan ang drawer kung saan ko itinago ang isang folder na dati ko nang napansin sa lamesa sa study ni Arnulfo. Nasa loob noon ng isang papel na may lagda niya at ng isa pa ni Joseph, kasunduan ng pamana, nakasulat sa itaas. Dito bumilis ang tibok ng puso ko. May mga clause. Nakasaad doon, kapag walang sagabal o conflict sa estate, si Joseph ay makakakuha ng full share. At sa dulo, may note. Walang legal na habol ang bagong asawa sa mga property bago ang kasalukuyang kasal. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ako yung tinutukoy. Ako yung sagabal. Nang gabing yon, hinarap ko siya. Hindi ko na matiis. Walang drama, wala nang paligoy-ligoy. Tinapon ko sa harap niya ang papel. Paki-explain, mahinahon kong sinabi. Pero nanlalamig ang laman ko. Hindi siya agad nagsalita. Umupo siya sa gilid ng kama at doon ko nakita. Namumugto ang mga mata niya. Tahimik siyang humikbi. At sa pagluha niya, parang unti-unting natutunaw ang galit ko. Via, bulong niya. Hindi ko na alam kung alin pa ang parte ng plano at alin ang parte ng puso ko. Tumingin siya sa akin, puno ng pagkalito, ng takot, ng pagsisisi. Oh, may usapan kami ni Papa. Noon pa, bago pa kita makilala. Pero nung nakilala kita, nung nahulog ako sa'yo, dun ko lang naisip, mali lahat ito. Tumulo na rin ang luha ko. Ayoko sanang umiyak. Pero paano ko pipigilan kung mismong puso ko na ang nabibiyak?
Nagsimula ako sa kasinungalingan, patuloy niya. Pero lahat ng naging totoo sa buhay ko, ikaw yun, Via. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako. Pero totoo nga siguro. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagtataksil, kundi ang pag-ibig na nagsimula sa panlilinlang. Mainit ang tubig mula sa shower, pero mas mainit ang katawan kong punong-puno ng halo-halong emosyon. Nakatulala ako habang dinadampian ng tubig ang balat ko, parang sinusubukang hugasan ang lahat ng bigat at pagdududa. Akala ko, sapat na ang mga luhang pinakawalan ko noong gabing inamin ni Joseph ang kasinungalingan, pero hindi pa pala tapos ang bagyo. Paglabas ko ng banyo, basa pa ang buhok ko. Nakapatong lang sa towel rack ang cellphone ko, pero wala na doon. Doon ko siya nakita, si Joseph, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang phone, tahimik, wala ni isang salita. At nang lumapit ako, ramdam ko na agad ang lamig ng hangin sa pagitan naming dalawa. Nasa screen ang isang mensaheng hindi pa naipapadala. Isang draft. Kapag nahuli siya, akin ang kalahati ng mana. Napalunok ako. Hindi ko na narinig ang tunog ng aircon. Hindi ko na naramdaman ang tubig na tumutulo pa sa batok ko. Para akong sinampal ng realidad. Bumagsak ang tuhod ko sa sahig. Via, hindi ko yan pinadala. Hindi ko yan sinulat. Bulong niya. Pero hindi niya magawang alisin ang phone sa pagkakahawak. Pero bakit? Bakit nasa phone ko yan? Tanong ko, paos, durog. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihing hindi niya kayang bigkasin at doon na siya lumapit. Lumuhod sa harap ko. Hinawakan ang kamay ko. Pero binawi ko agad. Si Tess, bulong niya. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin. Pero siya talaga ang nagsimula ng lahat ng to. Napakunot ang noo ko. Anong kinalaman ni Tess? Siya ang nagtulak sa akin. Matagal na kaming tapos. Pero may koneksyon pa kami noon. Si Papa, si Arnulfo, sinira ang pamilya nila dati. Iniwan ang nanay ni Tess dahil sa ibang babae at ngayon ikaw na yon. Joseph, ano tong sinasabi mo? Gusto niyang gumanti. At ako ang ginamit niya. Gusto niyang maningil sa tatay ko gamit ang bagong asawa nito. Akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong laruin ka lang. Pero mali. Ako, hindi ko na marinig ang kasunod ng paliwanag niya. Umiikot ang mundo ko. Ako? Isang kasangkapan sa giyera ng ibang tao. Paano naging ganito ang buhay ko? Dati, sapat na ang tahimik na pamumuhay, ang pagiging asawa ng lalaking hindi ko man mahal, ay may kapanatagan kahit paano. Pero ngayon, giniba ng mga lihim ang mundong iyon. Via, pinili kita. Sa dulo ikaw ang minahal ko. Pero paano mo paniniwalaan ng isang taong sanay magsinungaling? Tahimik akong tumayo. Tinapunan ko siya ng isang tingin na hindi ko rin maintindihan. Hindi galit, hindi awa. Siguro, puro pagod na lang. Pagod na akong wala ng drama. Wala ng sigawan. Walang confrontation na madalas mangyari sa mga eksena sa pelikula. Tahimik lang akong umalis. Isang umagang hindi siya gising, iniwan ko ang susi sa ibabaw ng dining table. Katabi ng isang simpleng sulat. Hindi, mahaba, walang sumbat. Isang salitang paulit-ulit lang. Patawad. Pagdating ko sa terminal, dala ko lang ang isang bag, ilang piraso ng damit, at ang mga alaala na pilit kong iniipit sa sulok ng puso ko. Habang humahampas ang malamig na hangin, mula sa bintana ng bus, tinatanong ko ang sarili. Ito na ba ang wakas? O simula ng bago? Sa probinsya,
Tahimik ang lahat. Walang red wine, walang jazz, pero may sariwang hangin. May amoy ng tinapa tuwing umaga. May halakhak ng mga batang naglalaro sa kalsada. May katahimikang dati ay inaasam ko lang habang binubuhay ang sarili sa gulo ng syudad at luho. Wala na akong balita kay Joseph. Hindi ko siya isinumbong. Hindi ko siya ipinablotter. Hindi ko siya pinahiya sa social media. Siguro, kasi kahit masakit, mahal ko pa rin siya. O baka dahil ayoko nang dagdagan pa ang sakit. Hindi ko na alam. Minsan, sa gabi, habang nakahiga sa banig, habang pinakikinggan ko ang aling-awngaw ng mga kuliglig, naaamoy ko pa rin ang balat niya. Parang andun pa rin sa leeg ko ang hininga niya. Parang kahit anong iwas, may bahagi sa akin na umaasa pa rin. Kahit wala nang karapatang umasa. Hindi ko alam kung tama bang minahal ko siya o ako ang nagpakatanga. Pero sa bawat gabi ng katahimikan, sa bawat pagdampi ng hangin sa balat ko, nauuhaw pa rin ako sa init ng kanyang mga labi. Hindi ako bayani sa kwentong ito. Hindi rin ako kontrabida. Isa lang akong babae na umibig sa maling oras, sa lalaking may madilim na dahilan. At ngayon, wala akong hinahanap na himala. Basta't natuto ako. Lumaya ako. Kung babalik man siya, hindi ko alam kung sasalubungin ko pa siya o lilingon lang sandali. Tapos tuloy-tuloy na sa paglalakad palayo. Pero isang bagay ang sigurado. Sa lahat ng sakit may panibagong simula. At sa lahat ng pagkatalo, may panalo. Kahit katahimikan lang iyon. Hanggang dito na lang muna ang lihim na kwento ng pag-ibig, sakit at paglaya. Sa dulo ng lahat, minsan, mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa kasagutan. Mga kasirin, salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na lihim na bubuksan natin, dito lang sa mga sulat na hindi kailanman nabura ng panahon.